Pagpapalagyan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Minsan babatiin po natin ang ating mga kapatid na we are Charito. Amen. Tunay nga tayo lubos na pinagsalang, lubos na pinagsalang. Nabalitaan niyo po ba? May bagyo daw po, super typhoon. Pero hindi na super ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung bakit tayo naririto ngayon para ibalik sa Kanya ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba. Amen? Amen. Sabi po sa awit 91, Kanyang tatakpan ka ng Kanyang mga bagis at sa ilalim ng Kanyang mga takpak ay mangangandong ka. Amen? Kaya hindi po tayo mangangamba, hindi tayo matatakot dahil alam natin na ang Panginoon ang nag-iingat at patuloy na gumagabay sa atin sa araw-araw. Kaya naman marapat natin ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri dahil sa dakilang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y sama-samang manalangin at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Sa iyo, Ama, ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. Natunay nga, Panginoon, kaming may hininga dahil sa iyo. Ang buhay na taglay namin, Panginoon, ay patuloy na binibigay mong libre sa amin sa araw-araw. Kaya naman nagagalak ang aming mga puso na papurihan ka. Pasalamatan ka, Panginoon, sapagkat ipinahayag mo ang pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Tunay nga siya ang dumanas ng libu-libong hirap at sakit sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Lord, salamat sa kaligtasan dahil hindi po namin kayang tapatan ng kautusan. Ngunit ibinigay mo yung bugtong na anak upang kami muling makalapit sa iyo. Siya ang nagbukas ng daan para kami, Panginoon, ay muling magkaroon ng koneksyon sa iyo. Kaya naman salamat, Panginoong Jesus, sa iyong sakripisyo. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na sinugo sa aming mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya naman, Lord, patuloy namin na ipagmamalaki na kami mga anak mo. Salamat, Panginoon, dahil kami tinawag mo. Pinili mo, Panginoon. Salamat po. Kaya naman sa oras na ito, narito po ang aming mga tinig. Bagamat paos, bagamat pagod, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, ibigay namin sa iyo ang aming mga papuri at pasasalamat. Sapagat walang dahilan para kami panghinaan ng loob. Walang dahilan para hindi kami magpuri sa iyo. Hindi hadlang ang anumang bagyo sapagkat tunay na ikaw ay ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya naman nagtitiwala kami sa iyo, umaasa ng buong puso na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po namin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kayo sama-sama magpuri sa ating Diyos. Huwag kang mahilang tumayon sa Panginoon! Ako sa iyong paanan, ang mga kayanan
Kaya nakakatuwa yung umaawit ka na iniintindihan mo yung inawit ko. Kasi yan po ang importante sa mga anak ng Diyos. Habang nagbibigay ka ng papuri sa Panginoon, nauunawaan mo bawat kahulugan ng iyong inaawit. Tunay nga, dakila ang ating Panginoon na tumapos ng gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, Lord, tunay nga, kahit kailan hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya naman patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan. Dahil wala kang ibang pag-asa, Panginoon, kundi ikaw lamang. Hallelujah.
nagpapasalamat. Dahil tunay, Panginoon, hindi ka nagtangi ng tao. Lahat kami, Panginoon, ay pantay-pantay mong inigin. Kaya salamat po sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Palakpakan din natin ang ating Diyos sa buhay. Sound check. Sound check. Isang pinagpalang umaga, mga kabiyaya. How are you today? Pwedeng lakasan. How are you today? All is well. Batingin naman po natin ang ating mga katabi. Now, 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. Let's give God our best clap of praise. So, please always remind yourself to declare or confess with your mouth what you believe in your heart. Amen? Kung ano ang inyong pinaniniwalaan, sinasampalatayan, ito ang ibigkas sa bibig. Amen? So, let us shout. Let us make His praise glorious today. Let us shout, Hallelujah! Hallelujah! Let us shout, Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Let us shout, Praise the Lord! Praise the Lord! Let us shout, Glory to God! Glory to God! Because God is great. Amen? Amen. Because God is good. Amen. Because God is amazing. That is why He deserves all the praises, honor, and thanksgiving. Amen? Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So it is in the heart that is thankful to God that we speak praises. Amen? Okay. So, again, isang pinagpalang umaga, mga kabiyaya. Hindi ganun kaganda ang panahon. Tama? But, you know, kahit hindi maganda ang panahon, I am really happy today. Ano niyo naman ako kung bakit? It is because I see each and every one of you. Amen? I am really happy today to see each and every one of you here on the Lord's Day. Batid natin lahat na may kasungitan ng panahon, tama? Ang binabagtas ng Super Typhoon, Pepito. Updated pa kayo sa current news? Super Typhoon Pepito ang nasa Central Luzon na ba siya? Okay, so binabagtas niya ang Central Luzon sa kasalukuyan. Kaya, pwede bang may dahilan para hindi magsimba? Yes, di ba? Kasi masungit ang panahon, pastora, malakas ang hangin, baka tangayin ako. O kaya, mababasa yung payong ko. So, sabihin natin merong dahilan para hindi magsimba dahil malakas ang bagyo. And yet, you are all here, smiling at me, and all set to study the Word of God. And that makes our heart so happy. Kanina, naisip namin, ano ba, magpo-postpone ba tayo? Ano ba? Anong gagawin natin? Mag-online na ba tayo? Pero sabi ni Pastora, wala pa namang ulan eh. Mamaya pa eh. Di tuloy natin. So we are so happy. Bakit? Palakpakan muna natin ang Panginoon. We are so happy kasi yung presensya niyo today, it is a testament that you are applying what you have learned in the Epistle of James.
Amen? Ang inyong presensya po ay testamento ng inyong napag-aralan na isinasa pabuhay ninyo. Amen? So, as a teacher of the Word, we are so happy because we are seeing the application. May balakid, may problema, may tukso na hindi umaten sa araw na ito. And yet, you made a choice. I am a child of God, and as a child of God, ang anak ng Diyos dapat natatagpuan sa bahay ng Panginoon sa araw ng ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Of course, sa mga hindi nakarating, there is no condemnation. We always are His. Amen? So, are you ready to study the Word of God today? Amen. So, before we continue, let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pag-aauditan ng inyong mga anak. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Salamat, Panginoon, dahil anumang sungit ng panahon, hindi namin ito alintana. Dahil mas uhaw kami na makarinig ng inyong salita. It is our fuel. It is our life. It is the bread of our life. To hear your word, Panginoon. And we are so happy na nandito kami. Salamat sa pag-iingat nyo at alam po namin kami iningatan nyo na sa buong araw nito. Salamat, Panginoon, dahil ang mga kababayan namin na nasa lagta, Panginoon, we know na ang inyong kamay ay mahaba at sila'y kayang abutin. Panginoon, maraming salamat na sa umagang ito, we have the chance and the opportunity to thank you, to praise you, and to study your word. Thank you, Holy Spirit, because you are our teacher. Teach us today. Salamat po. This is what we ask in the name of Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, remember, na nabanggit ko, may balakid, may problema, may tukso sa araw na ito, sapagkat ngayon nga ang pananalasa ng bagyong Pepito. Pero nakakatuwa dahil napag-aralan po natin in chapter 1 that it is in trials we persevere. Tama? Sa mga pagsubok, tayo ay tumatatag. Kaya, naniniwala ako hindi nyo na alintana ang anumang bagyo. Amen? As a child of God, I will worship on you. Also, I want to have a recap lang, short recap about the book of James. Trivia. The book of James is the blank of the New Testament. Alam ko, nabanggit ito sa first session ng topic na ito. So again, the book of James is the blank of the New Testament. Wild guess or stock knowledge? Proverbs. Okay. It is the Proverbs of the New Testament. Sino po dito familiar sa book of Proverbs? Definitely, sa inyong pag-aaral, passing yan. Kasi laging nababanggit ang kawikaan. Okay? So, again, the book of James is the Proverbs of the New Testament. At kapag binasa nyo ang aklat ng kawikaan, the main concern of the book of Proverbs is not to teach about God. Hindi mo mababasa sa book of Proverbs ano ang kalooban ng Diyos, bakit naparito si Jesus. Hindi mo mababasa sa book of Proverbs ang mga himala at kapangyarihan ng Diyos yun. But the main concern of the book of Proverbs is to teach us and to guide us in our daily walk with God. Itinuturo ng aklat ng kawikaan ang mga prinsipyong dapat mong panghawakan at tayuan upang maging masaya ka, maging kontento ka, at maging mapayapa ang buhay mo dito sa lupa. Same with the book of James. Again, book of James is the blank of the New Testament. It is the Proverbs. So, the book of James is all about practical Christianity. The practicality of our Christian faith. We have the faith of God inside. Now, put that faith into action. The life application. This is the life application. Ang sabi ni James, parang ganito, now that I am a Christian, now that you are a Christian, how should you behave? Or how should you act? Or how should you decide? Or how should you live?
That is the focus of James. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga nakaraan nating talakayan, very practical ba? Very practical. Medyo naiiba siya compared sa book of Philippians, naiiba siya sa book of Romans, because James, ang touch ni James, ang concern ni James, is the application of what you have done. Amen? So, that is the focus of the book of James. So, from last week, we learned that real faith works. Ang tunay na pananampalataya ay gumagawa. Again, ang tunay na pananampalataya ay gumagawa. Gumagawa siya, hindi pinipilit gumawa para masabing may pananampalataya. Hindi ka naglilingkod, nananalangin, nag-iikapo, nag-aayuno, o gumagawa ng mabuti para patunayan ako ay Kristiyano. Of course, tayo ay Kristiyano at yung pananampalatayang meron tayo sa loob, yun ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maglingkod, upang mag-ikapo, upang gumawa ng mabuti, upang manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos. Malinaw po ba yan? Remember ng ating gawa sa ilalim ng biyaya ay resulta ng pananampalataya meron tayo. Hindi pilit. Okay? Hindi pilit. Para kailangan mo bang ang puno para bago mamunga pilipitin? Hindi. Kusa siya, namumunga sapagkat siya ay puno na merong buhay. Pero kapag may pinilit kang mamunga, anong tawag doon? Plastic. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan plastic. Amen? Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay tunay na binagong biyaya ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, real faith acts. Last week, the topic is about showing your real faith. Ipakita mo ang iyong tunay na pananampalataya. May totoo kang pananampalataya sa loob, and it is just a matter of time that it is in action. Amen? So, putting our faith in action. Katulad po ng ginawa niyo today. Alam nyo, sinasabi ng salita ng Diyos na as a believer of our Redeemer na nabuhay on a Sunday, we worship the Lord on Sunday. So, alam nyo yung prinsipyo sinasabi ng Biblia na tayo ay sumamba sa Panginoon sa araw ng linggo. Now, itong nakikita ko sa aking mata, that is the faith in action. Okay? So, nauunawaan niyo, pinilit ba kayo magsimba? Sabi nga namin kanina, mag-announce tayo, agahan natin. So, para mabilis makauwi. Sabi ni Pastor, hindi, wag na. Tayin natin yung mga darating. Nandito kayo. Palagpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Okay. So, let what is inside manifest on the outside. Let that faith, ang sabi ni James, let that faith inside be seen on the outside. Kasi hindi makikita ng tao ang nasa loob, right? Ang makikita nila yung nasa labas. Sabi ni James, ipakita mo, show your real faith. And you know what? Chapter 3 lays down a practical way by which we can show our faith. And that is managing your mouth, winning your battle. Okay? Managing your mouth, winning your battle. When we say bout, pag sinabi po natin bout, it means an intense scene. Para bang sa teleserye, intense na eksena. So, ang ating course for today is about mouth management. Maraming nakaganito. Mouth management. Okay. So, chapter 3 is all about mouth management. Alam mo ba, kabiyaya, na ikaw ay manager? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, manager ka. Manager ka, manager ako. Okay? So, alam mo ba na ikaw ay manager? And when we say manager,
Technically, it means you manage various people or things in the organization. The truth is, in the book of James, we are also managers. At alam mo ba, kabiyaya, ang pinamamahalaan mo, ang pinakamahirap pamahalaan sa lahat. Walang iba, kundi ang bibig na merong pila. Okay? Kung mahirap bang pamahalaan ang dila? Yes, proven and tested. Ngunit tatandaan, kahit mahirap paamuhin ang dila, kapag ito ay napamahalaan mo ng maayos, ikaw ay mananalo sa mga kritikal na pagkakataon. Yun yung sinasabi kanina na managing your mouth, winning your vow. Ang sabi ko, ang vow ay intense sin. Ang intense sins po ba ay matagal? Maybe yes, maybe no. Pero for sure, may katapusan. So, maybe you are in a discussion, a heated argument. Then, papasok. Paano mo pamamahalaan ng iyong bibig sa mga pagkakataong ganito? May pagkakataon po ba na ikaw ay nasa mainit na diskusyon at nakapagbitaw ka ng hindi magandang salita? Yes, we are all guilty. Aaminin ko, ako din. Natapos ang diskusyon, natapos ang argumento, pero nakapagbitaw ka ng hindi magandang salita. So, natapos yung diskusyon, ano nangyari? Natapos nga siya, pero nawalan ka ng kaibigan. Natapos nga siya, pero nasaktan mo ang iyong asawa. Labas ng kulambo ka matutulog. Natapos ang diskusyon, nadurog mo naman ang puso ng iyong anak. O hindi kaya, wala namang diskusyon, sabihin natin, passing lang, tabang kwentuhan lang, sa kasasalita mo, because you are the most talkative, bigla kang nakapagbitaw ng salitang napahamak ng iyong pamilya, o kaya ikinasira ng iyong reputasyon, o ikinawala ng iyong hanap buhay. So, mahalaga po ba na ma-manage natin ang ating mga bibig? Yes. We all know that. Tingnan po natin, Kawikaan 10:11. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Ito po ang problema natin, mga kapatid. Marami tayong gustong sabihin. Totoo ba? Bakit? Kasi maraming tumatakbo sa ating isip. So marami tayong gustong sabihin. Most of us love talking and loves to talk a lot. And when our words are many, definitely, sabi ni James, sin is not absent. Again, when words are many, sin is not absent. But wise is he who can control his tongue. You know what? It is normal that we talk. Tingnan mo yung katabi mo, normal yan kapag nagsasalita. Kung hindi yan nagsasalita, hindi yan normal. Again, it is kahit onti lang yung sabihin niya, pero nagsasalita siya. Yes? That is normal. It is normal that we talk because our God is a speaking God. And we are created in the image of God. And part of that image is that we talk because God talks. Okay? Ang Diyos natin ay hindi tulad ng mga idolo na hindi na ibubuka ang kanilang bibig. Ang ating Diyos ay nagsasalita sapagkat ang ating Diyos ay buhay ng Diyos. Amen? Isa sa pangalan ni Jesus, alam niyo po ba kung ano? Verbo o salita ng Diyos. Ang sansinuko ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Anong sabi niya? Let there be light. And there was light. So see, tayo ay kawangis ng Diyos at malaking parte noon ay ang kakayahan natin magsalita. And there is gravity in our words. Meron pong bigat, meron pong timbang ang ating mga salita. That is why it makes sense
that God would care deeply about what we say. Because words have immense power. It is powerful. It can nurture and build bridges, or it can destroy and burn the same bridge. So see, that is why James keep on preaching about the tongue. Napansin niyo po ba, from chapter 1, chapter 2, nababanggit niya ang dila. Ang sabi niya sa chapter 1, maging marahan kayo sa pagsasalita. Ang sabi niya pa, isang patunay ng pagbabago ang kontroladong bibig. Ang sabi niya sa chapter 2, sa pamamagitan ng iyong bibig, nalalaman ang iyong pananampalataya. Hindi pa po tapos ang mama. Inulit pa sa kapitulo 3. Santiago 3, 1 hanggang 2. Mga kapatid ko, huwag magnais maging guro ang marami sa inyo, sapagkat alam ninyo na mas mahigpit ang gagawing paghatol sa ating mga nagtuturo. So now I am teaching you the Word of God, and I am prone to judgment. Right? Because I teach. Inuna ni Santiago sa chapter 3 ang mga guro at nais magturo. Tama po ba na merong mga guro na sa ating church? At meron pang mga nais magturo. That is normal in a church. So, bakit inuna ni Santiago ang mga tagapagturo? Sapagkat ang esensya ng pagtuturo ay sa pagsasalita. Teachers tend to talk more and say more because that is the very purpose of their calling. Okay? Kaya sabi ni James, huwag naisin na magturo. Bakit huwag niyong naisin? Sapagkat mas mahigpit ang gagawing paghatol. Hindi po paghatol sa impyerno. That is a done deal. Pero tulad ng napag-aralan natin last week, o nung nakaraang week, yung difference ni Pete, tama ba, ni Paul at ni James, ang tinatalakay ni Paul is about your standing. Ang tinatalakay naman ni James is about your behavior as a Christian. So yun yung sinasabi ni James. Kayong mga nagtuturo, mas mahigpit, mas mabigat ang paghatol sa inyo. Bakit? Kasi ang esensya ng inyong pagkatawag ay sa pagsasalita. Tama ba mga guro ay nagsasalita? Yes. Kaya sabi ni James, mas mahigpit ang hatol sa mga nagtuturo. Kaya hanggat maaari, kung hindi naman kayo tinakot sa pagtuturo, huwag niyong hangarin. Bakit? Mas marami ang matang nakatingin sa mga nagtuturo. Mas marami ang lihim na nakamasid sa mga nagtuturo. Mas marami at mas mabigat ang paghusga kapag ikaw ay nagkamali. Again, our words hold immense weight. May bigat, may gravity. Especially the pastors. Amen? Especially the pastors. Sa book of Ephesians po, chapter 4, kung maaalala nyo, it's about the spiritual gift. But it is, naaalala po ba ang dalawang Greek term for the spiritual gift? Okay. Charismata and domata. So Ephesians 4 is all about domata, which is the gift of God to the church. And that is apostle, prophets, evangelist, pastor, teachers. Ang akala ng iba, 5 yan. Ang totoo, 4 lang yan. Sapagkat yung pastor, teacher sa Greek ay hyphenated. Pastors dash teachers. It means it is one word. It means when you are a pastor, you are a teacher. Poimenas didas kalus. So, a pastor preach, not only preach, but teach the word. Automatic po yun. Pag ikaw ay pastor, ikaw ay dapat nagtuturo. Pero hindi lahat ng guro, yung may gift of teaching, nagiging pastor. Right? So, there is a difference. Hindi ko natatalakayan dahil ito yung natapig na natin. So, honestly speaking, there is a greater judgment, stricter judgment once a pastor. Tama po ba? Kaya po, very strict ang sinabi ni Pablo kay
Timoteo patungkol sa behavior ng pastor. Bakit? Because there is a church at stake. There is a congregation at stake. Tama? May mga matitison. Baka may mag-backslide. So, there is a stricter judgment. Mga kapatid, alam nyo, salamat sa Diyos. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil behave kami. No. Salamat sa Diyos dahil kami ay nananatiling nakatayo and we uphold the practicality of Christian living. Kahit alam natin lahat, mahirap. Tama? Pare-parehas po tayo nakayapak sa lupa. Pare-parehas po tayo prone na magkamali sa ating pananalig. Yes? So, salamat. Kaya nga sabi ko, our battle cry in the book of James is, grace is everything. Lahat ay sa biyaya. Wala sa ating sarili kakayanan. So, as a teacher, either a Bible teacher or teacher by profession, meron po tayong mga guro, si sir, and wala si ma'am, dito sa ating community, inside and outside the church, let us all be mindful, thoughtful, and intentional with our words. Siguraduhin natin ang ating bibitawang salita ay tama, naangkop, at nakakabuti sapagkat mahigpit ang hatol sa mga nakikinig. Pero pansinin nyo, verse 1 lang naman yung binanggit ko. Pansinin nyo sa verse 2. Maganda yung sinabi ni Santiago. Inuna niya lang naman yung mga nagtuturo. Pero meron siyang pahabol. Sapagkat tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ngayon, sa verse 2, hindi lang naman sa mga nagtuturo ang dapat mag-manage ng kanilang mouth. Tatandaan, lahat tayo ay nagkakamali sa iba't ibang kaparaan kasama ang pananalita. So, ang sabi ni Santiago, lahat, all. All means all, otherwise it is not all. Ayon kay James, walang exempted. Guru ka man o hindi, you are prone to say something wrong. And you will be judged. Tama? Lalo na po tayong mga Kristiyano. Sabi ko nga dati, hindi inaasahan ng mundo na perfecto tayo. Alam nila walang ganun. Ang inaasahan lang nila, iba tayo. Iba ka na ba magsalita kaysa sa dati mo sinasabi? So yun yung inaasahan nila. So we must be careful with our words because words are powerful. Life and death is in the power of tongue. Okay? So, tingnan po natin yung sunod sa talata. Sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pagsasalita ay taong ganap at kayang regulahan ang kanyang sarili. Tingnan po natin sa English. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Ang word po na perfect dyan is not being sinless. Okay? Tatandaan na ang tayo ay espiritu, may kaluluwa na katira sa katawan. Our spirit, it is perfect when we believe. But our soul is in the process of change. So, ang perfect po dyan, ang Greek term niya is teleios, literally means full grown or full of age. In short, ang perfect dyan, mature. Sabi ni Santiago, if anyone is never fault in what he says, he is a mature Christian. Okay? Kaya, malinaw po ba sa atin, hindi perfect as in sinless, but mature. We all know, again, we are work in process, so it pertains to maturity. Mga kapatid, sabi ni Santiago, sino man ang kayang magpreno ng kanyang pananalita, face-to-face, or virtually, remember mga kabiyaya, nung panahon ni Santiago, wala pa naman pong Facebook, Twitter, Instagram, so hindi naman sila makakapag-post. Okay? Ang magagawa lang nila ay makapagsulat o makapagsalita. Now, we are in a digital world. So, isasama natin pati ang ating mga posting. Okay, so sino man ang kayang magpreno sa kanyang pananalita, face-to-face or virtual, ay matured Christian. Ibig sabihin, kung kaya niyang ipreno na kahit inis na siya,
kaya niyang pigilan ang kanyang bibig, may lalim na ang taong yan. May ugat na ang taong yan. And remember, yung lalim at ugat, ang nagdudulot lang nun ay ang salita ng Diyos. Again, ano ang nagdudulot ng lalim at ugat? Salita ng Diyos. Wala nang iba. Kaya kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Okay. Sound check? Okay po ba? Okay. So remember, tatandaan po natin, si Pastor ang nag-topic nito. Ako dapat, pero ito yung araw na anong oras ako nakauwi. So ang isa sa natalakay natin, one of the evidence of change through the ministry of the word is a controlled mouth. So, di ko na ilagay yung picture. Pero, sino po dito nakapunta na sa doktor? Lahat ba? Okay. May isang pinapagawa ang doktor para i-check ka. Ano yon? Ha? Diba? Sabi ng doktor, stick out your tongue. Lalo na sa mga bata. Say, bakit? Ba't tinitingnan ng doktor ang tongue? Kasi, tongue reveals what's going on inside. Okay? Sa tingin pa lang ng doktor, nakikita niya saan may mali. Okay? The truth is, tongue reveals what's going on inside physically and spiritually. So, are you growing in your faith? Are you becoming of full age from the moment you believe? Let us check our tongue. Okay? So, mga kabiyaya, this is the big question today. Why do we need to manage our mouth? Bakit kailangan nating pamahalaan ng maayos at maigi ang ating mga bibig? I will give you 3 reasons this morning. Because again, we are managers of our mouth. Tapikin mo ulit yung katabi mo, manager ka. Biruin mo, ngayon mo nalaman manager ka. Yes, we are all managers of our mouth. And disclaimer, akong nagtuturo dito, I am still managing my mouth. Amen? Because I am still a work in process. Kaya nga sabi ko nung nataon ko sa akin, dapat si Pastor magtuturo nito sinagot niya ako nakaraan. So, sabi nga, ang salita ng Diyos is a two-edged sword. Diba? May balik sa'yo ang iyong tinuturo. Nagising ba kayo? Tinitingnan lang namin kung natutulog kayo. Medyo ma-echo ata. Hindi ba? Okay. So, kapag sinabi natin bibig o dila, kasi medyo may interchange ko siya today, ang tunay na tinutukoy natin is our speech. Okay? So, wag pong malilito. So, we need to manage our mouth because number 1, pakibasa ng lahat. Our mouth determines our direction. Ang ating bibig ang magde-determine ng ating patutunguhan. Ang problema po sa hindi makontrol na dila ay ang kapangyarihang paglalamig. Meron pong kakayahan ng dila na magdikta ng direksyon ng ating sandali, ng ating araw, ng ating buhay. Sa umaga, kapag sinabi mo, "Ay nako, Lunes na naman, nakakapagod." Pag-uwi mo, pagod na pagod ka talaga. Ay nako, Lunes na naman, Hagardo Versosa. Buong linggo, Hagardo Versosa ka. See? Kapag ang sinabi ng iyong bibig, naku, matatalo yata ako sa competition. Yes, matalo ka nga. Kapag sinabi mo, ako malulugi yung negosyo ko, naku, inflation, naku, nakalimutan mo, you're under God's economic favor. Pero ang namutawi sa bibig mo, malulugi ka. Ano nangyari sa negosyo? Malulugi. So never speak ill, never speak death about anything. Because it will dictate your life. Okay? Kapag puro negatibo ang lumalabas sa ating bibig, you will live a negative life. Do you want that? No. You want to live a positive, happy, contented life. Amen? Amen. So, sabi po dyan, we shape our words
and then our words shape us. Again, ganda ng, ng play of words. We shape our words, and then our words shape us. Uso po ngayon, lalo na sa social media, yung term na manifesting. Alam niyo yun? Hindi ko alam kung pang Gen Z, basta manifesting. Kapag may gusto kang mangyari, meron kang gustong makuha, ano sasabihin mo? Manifesting. Okay? So marami na din patotoo na noong sinabi nila, kalaunan, nangyari nga. Tama? The Bible calls it declaring. Okay? The Bible calls it declaring. Tingnan nyo, nauna ang Biblia kaysa sa mga alam ng tao. Okay? So the Bible calls it declaring. Sabi ng Biblia, you declare with your mouth what you believe in your heart. Alam niyo po ba mga kabiyaya? Noon, share lang ako. Noon, sinabi ko, nung nasa college pa ako, wala pa akong boyfriend doon, 18 years old ko yan. Sabi ko, magpapakasal ako at the age of 25 years old. Siyempre, hindi nangyari. Kasi 26 years old ko nakilala si Pastor. Then, I got married when I was 27 years old. Kailan po ako pinasal? When I was 27 years old. Later did I know, bigla akong pinapik ni Kate. Bakit? Gulat lang ako nun eh. Later did I know, pinapik ako ni Kate, pinaalala niya sa akin na during one of our Bible studies, sinabi ko na at the age of 27, mag-aasawa ko. See? Passing lang yung sabi ko sa kanila. Hindi ko nga naalala. Pero nangyari ba? So we shape our words and then our words shape us. Even si Pastor, nung hindi niya pa ako nakikilala, okay, hindi niya pa ako nakikilala, kinukulit siya ng mga nasa Bible study nila na, Kuya, asa na yung magiging ate namin? Lagi niyang sinasabi, basta pag 27 years old ako, ipapakilala ko sa inyo. And 27 years old siya. Nakilala niya ako, kinasal kami. So see, we shape our words and then our words shape us. Alam niyo po ba, nung ako'y bagong born again Christian, 16 years old, hindi ko malaman. Kasi hindi po ako nag-iisip ng mga ganyang edad na mag-aasawa, boyfriend, ganyan. So, 16 years old ako noon. So, naging Christian ako. Out of nowhere, pinanalangin ko sa Diyos yung gusto kong mapangasawa. Ang sabi ko, Lord, kung bibigyan niyo ako ng partner in life, gusto ko, Kristiyano na. Ayokong unbeliever. Kasi ayokong ako pa ang magdadala sa kanya sa church. Yun talaga ang gusto ko. Ayoko ng unbeliever. Tapos sinabi ko, Lord, gusto ko nagtuturo sa Sunday school. Lord, gusto ko tumutugtog. Kilala niyo naman po si Pastor. We shape our words and then our words shape us. Siyempre yung iba, hindi ko nasasabihin sa inyo. Pag nag-love, courtship, and marriage na lang tayo. Siyempre yung mga bagets. Okay. So, totoo ba? Na kung ano yung sinabi natin, yun ang nangyayari. Ang sabi ko sa Numbers 14:28, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung maririnig, kung ngayong alam mo na gagawin ng Diyos, anumang sabihin mo, sasabihin mo pa ba ang sinasabi mo ngayon? Be careful. Why? Because you will really reap every words you sow. Be very careful with your words. Buti na lang, sinama ko sa partner in life, Lord, gwapo na yung dagdag mo na yung gwapo. Kasi noong 16 ako, hindi ko nilagay yun eh. Pero mga kalaunan, after 25 years, sabi ko, Lord, sama mo na yung gwapo. Gwapo po ba si Pastor? Yes. Akala ka, hindi kayo mag-a-agree. So, ayan. Kaya kinasal na ako ng 27 years old. Palakpakan naman natin sila. So, of course, sovereign will of God over everything. So, tingnan natin sa mga susunod na talata, saan itinulad ang dila? Kasi ano pong sabi, ang dila po ay may kakayahang magdikta ng ating direksyon. So, saan ba siya inihalin tulad? Santiago 3:3-4,
narito, nilalagyan natin ng bukado ang bibig ng mga kabayo upang tayo ay sundin nila. Sa pamamagitan ng bukado, ay naililiko natin ang buong katawan nila. Alam po ba natin to? Yung bukado? Tama yung mga rider ng horse rider, right? Yung mga cowboy ba tamang term doon? Diba? Para pasunurin ng kabayo, ano lang ang gagawin nila? True. Yan. Yung mga bukado sa bibig ng kabayo. So, nadidiktahan nila saan pupunta ang kabayo. Sa verse 4 naman, ang sabi po, tingnan din ninyo ang mga barko. Ang mga ito ay malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin. Gayon man, bagamat malalaki, ang mga ito ay inililiko ng napakaliit na timon saan man naisip ng taga. So kung paano po ang bukado sa bibig ng kabayo at ang maliit na timon sa barko ay napapasunod ang barko at ang kabayo kung saan nila ibig, gayon din po ang dila. Ubod ng liit na parte ng katawan, ngunit kayang diktahan ang kurso ng ating buhay. If our tongue can dictate our life, mga kabiyaya, what will you speak? If our tongue can shape our reality today, what words will you say? Sasabihin mo bang mahirap ako o mayaman ako? Sabihin mo bang pangit ako o maganda ako? Yun ang dapat namumutawi sa atin. Kapag mahirap ang sitwasyon, sasabihin mo, ang hirap o mapagtatagumpayan ito. It will indicate what will happen next. So, be careful with what you say. As a preacher of the new covenant, let us speak blessing. Let us speak favor, provision, good health, protection, victory over our lives and the lives of others. Amen? Let us speak words of grace. Yung mga salitang punong-puno ng biyaya, punong-puno ng encouragement, punong-puno ng inspiration, punong-puno ng kalakasan ng loob. Let us always say every morning as we wake up and before going to bed, let us say, I am Charito. Amen? I am Charito. Paglabas mo sa pintuan, sa gate, hindi mo alam ang iyong susuungin, you declare grace, grace to it. Amen? Kapag ikaw ay may napagtagumpayang mga problema, you shout, glory to God. It is by grace. Every day, kailangan dinideklara natin that I am healthy, I am wealthy, I am good looking. Para po, diba? Alam niyo mga kabiyaya, dinideclare niyo ba yan? Yes. Kaya tingnan niyo, mas good looking kayo ngayon kaysa noon. Amen? It is because you declare it. Patunay yun. Kahit malabo yung mata ko. Mas maganda kayo ngayon kaysa doon. Amen? Kahit dumating man yung mga problema, nagkasakit ka man, o dumanas ka ng financial crisis, I believe you are more healthy today, you are more wealthy today, it is because you declare it every day. Amen? So eventually, kung ano man yung sasabihin mo, eventually, you will see it. So believe first. Kailangan alam mo yung pinaniniwalaan mo. Paano ka maniniwala kung hindi ka nakikinig? That is why it is critical for us to listen and study the Word of God. Para sa ganun, alam natin ang paniniwalaan natin. And as we believe, we declare. At believe me, naririnig tayo ng Diyos. And God honors our faith. He honors our faith. At kung sa bout o sa intense sin, gusto mong isumpa yung kausap mo, gusto mo siyang ipahiya, gusto mo siyang i-murder sa pamamagitan ng iyong salita, let us all tie our tongue. Kagatin natin ang ating tila kaysa makapagbitiw tayo ng kamatayan sa buhay natin at sa buhay ng iba. That is Christian living.
that is how you and me should be. Kaya kung may pagkakataon, mga kapatid, tingnan niyo po ako kasi sabi nga ni Santiago sa verse 2, lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. We are prone to mistake. Bakit? Nakaapak tayo sa lupa. We are still a work in process. Kung may pagkakataon na hindi mo nakontrol ang iyong dila, nakapagbitaw ka ng masakit, hindi magandang salita, negatibong salita, alam niyo po, huwag kayong panghinaan ng loob. Pagpos, isipin niyo, ito'y palatandaan, bata pa ako sa pananampalataya. Kaya kailangan kong maging seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos para gumulang ako. Amen? Instead na manlungo tayo sa nabitawan natin salita, gawin natin itong motibasyon na ako'y bata pa, mag-imamature pa ako. Amen? Okay. So, pumalakpak naman po ang mga managers dyan. Okay. So, number 1, we need to manage our mouth because our mouth determines our direction. Number 2, pakibasa po ng lahat. Our mouth can destroy our possession. Our mouth can destroy our possessions. Sino po dito may mga ari-arian? Taas po kamay nyo. Yan. Lahat. Tama. Damit kayo. Nag-ari-arian pa. Marami na kahubad na pumunta dito. Lahat tayo may ari-arian. Iba-iba nga lang yung quantity, yung quality, but lahat tayo may ari-arian. At dahil may ari-arian tayo, gusto mo ba itong mawasak? No. Kung ayaw mong mawasak ang iyong mga pag-aari, mainam kung pamahalaan natin ng maigit ang ating bibig. Ang sabi po sa, ang binabagtas po natin ngayon is chapter 2. Ang sabi po sa Santiago 3, 5 hanggang 6, ganyan din ang dila ng tao. Napakaliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lang ninyo na gaano kalaking mga gubat ang napaglalagablab ng isang maliit na apoy. Alam niyo po ba yung forest fires? Hindi ko sure kung anong bansa siya. Australia, okay. So, saan po ba nag-start yung fire? Mga sa atmosphere, sa init, tapos may parang, hindi ko alam, nitrogen eh. Basta hindi ko alam yun. Yeah. Hindi siya inaral kasi Bible. Okay. Basta, sa sobrang init, nagkakaroon ng isang spark. And in just a spark, ano nangyayari? Lumagabian, nagliyab ang buong kagubatan, natupok at namatay ang kagubatan. Ganun din po ang dila. Kayang pumatay ng dila. Wala na pong naglalabas ng dila sa inyo. Lahat kayo nakaganon. Okay. Ganun din po ang dila. Kaya niyang pumatay. In just one spark, it all takes a one spark. Isang kislap lang. Isang chismis, isang sigaw, isang pamamahiya, isang kasinungalingan, patay ang iyong relasyon sa iyong kaibigan, asawa, anak. Sira, patay ang iyong reputasyon, ang iyong hanapbuhay. See? Grabe. Kaliit-liit, inihalin tulad sa kayang gawin ng isang spark ng apoy sa napakalaki kagubatan. Verse 6. Ang dilay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na kasama ng ibang bahagi ng ating katawan. Mga kapatid, ilang beses na ba tayong ipinahamak ng ating mga dila? Marami na. Ako, marami na. Ilang beses na tayong dinala sa gulo at kahihiyan? Marami na? Yes, marami na. Ipinapakita ng ating dila ang ating pamamahay at ang ating kahingaan. Tama? Kaya nga sabi ni Santiago, wise siya. Marunong siya kung kaya niyang kontrolin ang kanyang dila. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating pagsasalita. Bakit? Kasi nakikilala tayo sa bawat salitang binibitawan natin. Mainam sana kung pag nagsalita tayo, magiging maganda yung pagkakilala. Paano kung hindi?
Let us be mindful. Meron po ba kayong nakilala o kakilala na sabihin natin, ang ganda-ganda niya. Pag tinitingnan mo siya, ganda-ganda niya. Pero kung nagsalita siya, nadismaya ka. Na-turn off ka. Bakit? Kung ano yung ginanda sa labas, itipin, pangit to sa loob. Pero meron ba na hindi ganun ka-attractive, pero the moment he or she speaks, it speaks volume. Yes? Bumilib ka. Na-turn on ka. So see, let us be mindful. Kasi ang ating mga dila, ang nagpapakita ano ang nasa loob. And you know, what really matters is what on the inside. Or what is in the inside. Sa pamamagitan, ang sabi po niya, dugtong natin, pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. Alam niyo po ba na ang Greek term na ginamit sa impyerno ay Gehenna? At ang Gehenna po ay ang ultimate destination ni Satan. Now, James is pertaining to Satan. Satan, the devil, is striving to influence our time. Tatandaan, ang gusto ni Satanas. Kasi hindi niya na mababago ang destinasyon natin. Saan tayo patungo? Langit. Ang gusto niya sirain yung buhay mo dito sa mundo. At isang paraan para masira ang buhay mo dito sa pamamagitan ng iyong dila. Kaya ini-influence mo. Sabi po niya, no? Pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. Mula kay Satanas. Sisindihan ni Satanas ang apoy. Naku! Pagdukot mo sa iyong pitaka, walang laman. Ang sasabihin niya, naku, wala na namang laman ng wallet mo. Mahirap ka na. Naku, kinsenas na naman. Hello, sahod, goodbye. Charito ka ba talaga? Ganun-ganun pa yung mata niya. Ikaw na naloko kasi hindi mo alam ang gusto mong sampalatayanan, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpaloko ka. Hindi naman totoo yung sinasabi nila, pastor, charito. Sino ba yung charito na yan? Daig ko pa nga ang hampas lupa. Grabe ka na. Lagi na lang, hello, bills, again. Naganda ba kayo? Kami hindi pa. So, do not be deceived. Pag tayo papanaw ko, naparito si Satanas upang manira, mangwasak at pumatay. Tatandaan pa biyaya. Hindi nawawala ang pagiging charito mo dahil lang sa iisang sitwasyon. Again, hindi nawawala ang pagkacharito mo dahil sa iisang sitwasyon. Ang totoo, kung merong permanente sa mundong ito, hindi yung love life mo, sigurado. Ang permanente sa mundong ito ay kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, lagi kang anak ng Diyos. Yan ang katotohanan, yan ang permanenteng tatawid mula dito hanggang sa buhay sa langit. Amen? Kaya lagi kang pinagpala at pinaburan sapagkat anak ka ng Diyos. Kaya lagi kang charito. Ang pagiging charito mo ay hindi nakabatay sa nagbabagong ihip ng panahon, pero sa permanente at walang hanggang salita ng Diyos. Lagi kang charito. Because once a charito, always charito. So, bigyan mo naman ng 2 thumbs up, you are charito ang iyong mga katabi. Kaya sabi ko, never forget to declare what you believe, that in Christ, we are all charito. Kaya mga kapatid, imbis na pagdudahan mo ang iyong posisyon, kasi meron naman talagang mga sitwasyon sa buhay na grabe yung pagsubok tayo. Grabe yung pinagdadaanan mo. Totoo yan. Pagdadaanan natin yan. Pero kahit anong pagdaanan mo, hindi mababago ang posisyon mo, anak ng Diyos. Kaya kung may mga sitwasyon na hindi maganda, alam niyo ang gagawin? Let's shout the battle cry. What is the battle cry? Grace, grace to it. Biyaya, biyaya, biyaya. Amen? And it all makes the difference. Again, if tongue can burn, kung kayang mangwasak ng dila,
kaya niya ding bumuo. So choose your words wisely. Have you ever met a verbal arsonist? Alam niyo po ba yung arsonist? Yung nanununog. Pero meron din isang uri ng arsonist na hindi actual, pero sa pamamagitan ng bibig, sinusunog nila ang mga bagay-bagay. Their words are always inflammatory. Their words are always inflammatory. Iwasan ninyo silang mga nakakapasok, nakakasakit, nakakasunog magsalita sapagkat hindi sila magandang kasama. Ang magandang kasama ay yung mga tao na ang laging sinasabi, puno ng buhay, pag-asa at saya. Amen? Yun ang mga magandang samahan. Ang sabi po sa Kawikaan 18:20 hanggang 21, aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang kamatayan, tatandaan niyo po ang verse na ito, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang bunga nito. Again, malaki ang impluwensya ng ating salita sa ating buhay. The truth is, words are neutral. Words are not neutral. It is either in the side of life or either in the side of death. It can never be neutral. Ang mga salita natin araw-araw ang nagtatakda ng bunga na makakamtan natin. So, pwedeng bunga ng pagpapala at pabor o negatibo, resulta ng takot at pagdududa na ating sinasabi. Again, you will reap what you sow. So, start sowing a word of grace today. Again, start sowing a word of grace today and see a great harvest of joy, of hope, and favor in your lives. Amen? Amen. Sabi pa po sa Proverbs, see? Related ang James at Proverbs. Sabi po sa Kawikaan 21:23, ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Gusto mo ba ng gulo? Tayong mga anak ng Diyos, ayaw natin ng gulo. Magulo na po masyado ang mundo. Tama? Magulo na po masyado ang mundo. Kaya iwasan na nating sumangkot pa sa anumang gulo, lalo kung ang dahilan lamang ay dahil sa katabilan ng ating mga dila. Umiwas sa mga umpukan at walang saysay na usapan. Amen? Punta po tayo sa chapter 3, verse 7-8. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang at ng mga nilalang sa dagat ay napapaamo at napapaamo na ng tao. Balikan po natin yung kabayo. Wild animal po ba ang horse? Yes. Pero napapaamo? Napapasunod? Yes. Horse is a wild animal and yet tameable. Even snakes. Tama, may mga snakes charmer eh. Napapasayaw sa iyo pa nga nila yung snake. Even elephants, nasasakyan ng mga elepanteng napakalaki. Yes, even the dolphins. Ang sabi po nila, ang dolphins ang pinakamatalinong creature daw, as per scientists. Kasi they can use 30% of their brains. And yet, they are tameable by men. Kaya nating paamuhin, kaya ng tao paamuhin. So, ngunit ang sabi ni James, ang sabi niya sa verse 8, ngunit walang taong nakapagpaamo ng tila. Oh no! Sabi niya, oh no! Oh no! Diba? Manager tayo, tapos okay, manager na ako, pastora, mamanage pa yung hindi na mamanage. Ay nako, sakit sa bangs. Okay? So, ang sabi dyan, ngunit walang taong nakakapagpaano, ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng laso na kamamukay. So, there is a great need to manage it because it breaks out easily. It can poison everything about us. It can destroy our possession. So, number 1, we need to manage our mouth because our mouth determines our direction. Our mouth can destroy our possession. And number 3, pakibasa po ng lahat. Our mouth displays our identity. Our mouth displays our identification. Alam niyo kung ano po ang nagagawa ng bibig? Ipinapakita nito ang tunay nating ugali. Inihahayag ng dila
Inihahayag ng bibig kung ano ang totoong nasa loob ng tao. Inilalabas nito kung merong kabulukan o merong kagandahan. Okay? Titingnan po natin, verses 9, 10, 11 to 12 na yan. So this is dito po ako magtatapos. Oh, ano oras na ba? Okay. Ang sabi po sa verse 9 to 10, dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Dila din ang ginagamit natin sa panlalait sa ating kapwa na nilalang na kalarawan ng Diyos. Totoo po ba? Sa iisang bibig lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat ito mangyari, mga kapatid, ang sabi ni Santiago. Verses 11 to 12, maaari bang magmula sa iisang bukal ang tubig na matamis at ang tubig na mapait? Tatanungin ko kayo, maaari bang magmula sa isang bukal yung matamis na tubig at yung mapait? Hindi. Mga kapatid, namumunga ba ng ulibo ang puno ng igos? Namumunga ba ng igos ang puno ng ubas? Bumubukal ba ng tubig tabang ang balon ng maalat na tubig? Ayon kay Santiago, ang bibig na umaawit ng praise and worship songs para sa Panginoon ay parehas na bibig na nanlalait sa kapwa. Ang bibig na nagtuturo sa Bible study ay parehas na bibig na nagsisinungaling sa kanyang kagulang. Ang bibig na nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa midweek praise ay parehas na bibig na humahatol at nanghuhusga. Sabi ni Santiago, hindi dapat ganito, kapatid. Mga kapatid, ang totoo, Christians should be single-minded in their ways. Kasi makikita po natin sa mga binanggit Santiago, yung double-mindedness. Diba? Praise, tapos panlalait. That is, magkalayo, opposite. Pero parehas namumutawi. Ang sabi ni Santiago, it cannot be. Dapat maging single-minded tayo when it comes to our words. The tongue should be used to edify and not condemn. As a Christian, we should edify and not condemn. Our words must speak life and grace, not death and condemnation. Alam niyo mga kabiyaya, kung po kayo mag-alala matatapos natin. One mark of maturity is being wise with your words. One mark of maturity is being wise with your words. You know what is the difference between a smart person and a wise person? Alam niyo po ba yung pagkakaiba na matalinong tao sa marunong na tao? Yes? Titingnan ko kung parehas tayo ng mindset. Ang matalinong tao, alam niya yung dapat sabihin at sinasabi niya ito. Yun yung matalinong tao. Pero ang marunong na tao, alam niya yung sasabihin, pero alam niya din kung kailan niya sasabihin. A smart person knows what to say and say it. That is a smart person. But a wise person knows what to say and when to say it. Alam ng marunong ng tao kung kailan siya magsasalita at kung kailan siya mananahimik. Alam niya, there is a time for everything. There is a time to speak up or speak out and a time to shut up. A wise person knows when silence is golden and when silence is just plain enough. Amen? So, are you wise or not so wise? Hindi ko na po hinihili ang inyong sagot. Okay? So, alam niyo mga managers, tingnan niyo katabi mo ulit, manager. Alam niyo mga managers, there is a bad news. Oh no, bad news. Yan yung ayaw ng manager, bad news. Okay. Remember verse 8? Anong sabi ni Santiago? Balikan natin. Ang sabi ni Santiago sa verse 8? Ngunit walang tao nakapagpaamo sa dila. Pastor, wala naman palang nakapagpaamo. Paano ko mamamanage ito? That is the bad news. Walang tao nakapagpaamo sa dila. Do you want a good news? The good news is, hindi tao ang makakapagpaamo dyan, kundi ang Diyos. At si Jesus, na ating Panginoon, ay kayang paamuhin. And Jesus knows where the real problem is. My problem, our problem, is not really our tongue. Our real problem is our
heart. What is on the outside, kung ano yung nasa labas, ito po'y reflection lang ng kung ano ang nasa loob. Our outward actions and speech in this manner is a revelation of our inward reality. Okay? So, who we are is what we say. Kahit hindi natin isa-isahin ang mga pag-uugali at paniniwala natin kapag sumasagot kayo sa slam, kung gusto pa ba yun? Siyempre, hindi na. Okay? Pero nung sumasagot kayo sa slam, ano yung habits mo or ano yung ano ka, your characteristics, susulat ka, right? Pero mas mapapatinayan yun the way you speak. Okay? Huwag kayo magpapaniwala. Ano nilalagay sa slam? Okay. Tingnan po natin, Matthew 12:34. Sapagkat kung ano ang nilalaman ng bibig, iyon ang mamumuntawi sa bibig. Tama po ba? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung negatibong iyong bibig, again, kung negatibong iyong bibig, it is because you have a fearful heart. If you have a harsh mouth, masakit ka magsalita, it is because your heart is angry. Kung mayabang ang iyong bibig, it is because insecure ang iyong puso. That is the truth. Kung mga mayayabang, the truth is insecure sila. If you have a filthy mouth, bastos na bibig, you have an impure heart. Puro kalaswaan, kahalayan, ang laman ng iyong puso. If your mouth is full of criticism, panglalait, panghuhusga, it is because you have a condemning heart. But if your mouth is full of praise, it is because you have an appreciative heart. If your mouth is full of encouragement, it is because you have a confident heart. If your mouth is full of praise, it is because you have a thankful heart. Ano po naman ang puso mo sa araw ito? Because later on, you will speak. Hopingly, ang laman ng ating puso ay ang kalugod-lugod, mainam at mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Pahandin natin ang Panginoon. So, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ng problema ay ang problema ng puso. So if we need to control our tongue, and yes, we need to control it, we need Jesus. Amen? We need Jesus. Jesus is everything. Grace is everything. Anong sabi ni Santiago? Walang taong nakakontrol ng dila niya. Pero kung may Kristo ka sa puso, wow, you're halfway there. Amen? You're halfway there. Si Jesus lamang ang pag-asa, sapagkat ang pagbabago ng dila ay nakasalalay sa pagbabago ng puso. At tanging si Jesus lamang ang makapagpapabago ng ating mga puso. Mga kabiyaya, sino dito ang tinanggap na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? Then you have a new heart. Ang bagong pusong iyan, yung bagong pusong iyan ay handa ng maging bukal ng mga salitang puno ng buhay, pag-asa at biyaya. At ang mga salita mamumutawi dyan ang magdidikta ng panibagong kurso ng iyong buhay. Remember na nung tayo hindi pa Christian, mga hopeless ang words natin, right? Hopeless. Paano nang ganito? Paano na to? Paano na ang buhay? Pero nung tayo'y nakakilala, may pag-asa na tayo. At yung pag-asang iyan, namumutawi na sa ating bibig. Kahit mahirap ang sitwasyon, kahit mahirap ang buhay, kaya yan, may Diyos tayo. Kaya yan, panalo tayo. Meron tayong battle cry, isigaw natin. See? Nagbabago. Kaya yung dating kurso ng buhay mong pag-ganon, tumuwid na. Bakit? Binago na ni Kristo ang ating mga puso na nagdidikta sa ating pananalita, na magdedirekta ng ating buhay. Remember, our heart is in the faculty of our soul, and our soul is still a work in process. And the changing of the soul is through the renewing of the mind by the word of God. Romans 12:1-2, basahin niyo po. Sabay-sabay, 1, 2, 3, basa! Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kapawalan ng Diyos, ninyo kilala yung mga kapawalan ng isang handog na buhay.
banal na kasya sa Diyos, kasya ninyo at wilang paglilingkod. Number 2, Huwag ninyong tularan sa sanlibutan ito, hindi magbago kayo sa pamamagitan ng pag-awal ninyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, nasasaya sa tubos ng kalooban ng Diyos. okay, yan. Sabi po sa verse 1, ialay natin ang ating mga katawan na buhay na handog. Parte po ba ng katawan ang dila? Yes. And verse 2, ano sabi? Huwag niyong tutularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Mga kapatid, remember yung lagi natin sinasabi? Isip, kaluluwa, gawa. Kung ano ang nasa isip, yun ang bababa sa puso. Yun ang magdedirekta ng ating gawa. Ganun din. Kung ano ang inilalagay natin sa ating isip, yun ang bababa sa ating puso at yun ang ating sasabihin. So there is a great need to study and meditate the Word of God. Kaya mga kabiyaya, as we renew our minds, we also change our hearts. And we change our time. So mahalaga po bang pag-aaral ng salita ng God? Yes. Because yes, bago na ang ating mga puso, but still we are a work in process. So let's cooperate sa paraan ng Diyos ng pagbabago, and it is through the renewing of the mind, through the Word of God. Nang sa gayon mga kabiyala, masabi natin ito, awit 19:14, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon, na aking malaking bato at aking manilinis. Mga kabiyaya, maging hangarin po natin na ang bawat salitang mamutawi sa ating bibig ay nakabatay sa pagbubulay ng ating puso sa salita ng Diyos, na maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. So mga kabiyaya, words of life, of praise, of thanksgiving. Remember this, whenever we open our mind, isipin natin, ang salita bang ating ibibigkas makaka-uplift, makaka-encourage, then go on, speak it. Kung ito'y makakapagturo at magbibigay ng pangunawa, isalita mo. Let us be sensible and contributive in our words. So let us do the recap. Tayo ba umupo na maayos? Yan. Upong pang-managers. Ayun. Yes. Maayos tayo. Tama pala managers eh. So, this is the touchdown. We need to manage our mouth because number 1, Our mouth determines our direction. number 2, Our mouth can destroy our possession. number 3, Our mouth displays our knowledge. remember this, God is in the business of changing heart. A changed heart displays a changed mouth. No man can tame the tongue, only God. And He does by changing the source, the heart. Amen? So continue the process of changing the heart through the renewing of your mind. By then, you will speak what is good, pleasing, and perfect will of the Lord. And our big idea is, God is changing my heart, grace is everything. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil kami anak mo, kami iniligtas mo, kami ngayon ay charito. Maraming salamat dahil ang aming puso ay patuloy mong binabago at naiimpluwensyahan nito ang aming pananalita. Panginoon, tunay nga na maging uhaw kami sa inyong salita dahil ito lamang ang paraan upang mabago ang aming damdamin na magdidikta ng aming sasabihin at gagawin. Nang sa gayon, Panginoon, lahat ng mamutawi sa aming bibig at gawin namin ay maging kalugod-dugod sa iyong paningin. Lord, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami na kung kami man ay magkamali sa aming pananalita, huwag kaming mapanghinaan ng loob. Bagkus, ito ang maging motivasyon namin upang lalong mag-aral ng iyong salita na magbabago sa aming puso at pananalita. Lord, maraming salamat sa umagang ito na kami ay pinuno mo ng iyong karunungan at tunay na karunungan na aming natutunan, ito'y mai-apply namin sa pang-araw-araw ng buhay.
Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating banal na komunyon. Tinatawagan po ang mga ushers